Magnolia Hotshots got themselves an NBA import. 6'7", second round, 36 pick overall ng 76ers but traded to the Dallas Mavericks para kay Seth Curry noong 2020. Matagal na yung announcement na to, like last month pa, pero ngayon pa lang din padating si Tyler Bey. So, titingnan natin siya before his PBA action. Sa Dallas Mavericks, nakapaglaro ito ng 18 games, mga garbage time na halos, and 1 point per game. He cannot find his true form there. Walang opportunity na binigay talaga. A lot of his possessions in the NBA, mahilig itong atakihin yung closeouts, tapos miss shots. Ito, wala na siyang balance, tapos contested jumper. Next, ito, he just want to score na lang eh. Another closeout attack. Never din naging weapon yung kanyang push shot na tira niya naman kaso off timing. Sa kanyang stint sa NBA, naging standout lang yung kanyang transition and hustle. Siguro kung meron lang siyang playing time na mga second quarter, ganyan, kung saan mainit yung laro, napakita sana yung kanyang mga hustle plays. But this is a team na merong ball dominant and doon nagsosurround yung offense. With that, G-League games, and then he decided to take his talent sa Israel. Dito, naging ibang breed siya. Kung sa NBA, more of a wing player. Dito, mas naging effective siya playing the power forward position. Mas na-maximize niya yung talent at dito pala siya komportable. Naging pick and roll guy na never natin siyang nakita sa NBA na ganito. Together with his speed and athletic ability, naging deadly siya playing this role. Isa siya sa mga magaling mag-go screen kasi mabilis yung kanyang separation. If makita niya lang na nag-commit na yung primary defender niya doon sa ball handler, he is gone. Imagine him and Gio Halalon running this action for Magnolia Hotshots. Tiba-tiba yung assist ni The Cyclone. Ganoting import din yung mga gusto mo eh. Will not demand the ball, will play within the system. Halos wala siyang isolation play sa Israel. Nag-benefit lang siya ng puntos from his cuts bukod pa sa mga PNR action. So sobrang dami ng guards ng Magnolia. Tsaka lahat mga good passer din naman. Dito mag-i-excel si Bey. Baka gawin yung ISO man yan ha. Tapos papanoorin lang. Nako, sayang. Kahit yung kanyang outside points is coming from a pass, bumawas yung kanyang pagiging close-out attacker. Kumbaga naging 20 to 80 yung drive to the lane at pull-up. Sometimes, nag-aantay lang siya sa wing, tapos kapag nag-commit sa ball handler yung defense, libre na siya. Hindi niya na isasalaksak unlike noong nasa NBA siya. On transition, he is a walking highlight reel. Given naman to sa mga imports na naglalaro sa PBA lalo kapag mga athletic freak. Downside sa kanyang upcoming PBA action, yung kanyang finishing. A lot of his attempts from a drive is mga tough shots. Oo, yung iba pumapasok pero hindi yun yung gusto mong makita. Tapos nasa ibang liga pa siya nun. Sa dalawang araw kong kakapanood sa kanya, he will be effective sa system-oriented possessions. Pero kung gagawin nyo lang siyang Clarkson ng Magnolia, wala. Don't expect him to create his own shot para mabuhat yung Magnolia. Upside talaga for me is meron silang Gio Halalon. Ayun yung magiging key factor para sa kanilang playoff hunt. Pero kayo ba Magnolia fans, anong tingin nyo sa import nyo si Tyler Bey? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.